Kaugnay kay Bagyong Emong. Kanina ngang alas 10:40 ng gabi ay naglandfall po ito sa lalawigan o bayan ng Agno, Pangasinan, 10:40 in the afternoon. So makikita nga po natin, ito yung ating satellite imagery na magpapakita ng paglandfall po niya. So ngayon ay nasa landmass na po ang sentro nito at posible po dahil sa kanyang track pa northeast, posible po ang second landfall o umuling paglandfall nito dito naman sa Ilocos Sur o kaya naman ay sa La Union, based po sa ating track. At dahil nga pahilagang silangan ng kanyang pagkilos, afterwards ay nakikita po natin na pupunta po ito o dadaan po ito dito sa terrain o mountainous terrain ng Northern Luzon and eventually lalabas po doon sa Babuyan Channel. Sa huli nating datos, kanina ngang 10 p.m. nasa dagat pa po ito ng Agno, Pangasinan. Pero 10:40 ay naglandfall na po ito doon sa Agno, Pangasinan. At taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin, umaabot sa 120 km per hour near the center. At gastinas po na umaabot pa sa 165 kilometers per hour. At ang kanyang pagkilos ngayon, mabagal. Since naglandfall nga po ito, may interaction sa lupa, naging mabagal po yung kanyang pagkilos sa mga nakalipas na oras. At pahilaga o pasilangan ang kanyang pagkilos. Meron din po tayong Tropical Storm si Francisco. Ito po yung dating si Dante na nasa labas na po ng ating area of responsibility. So ngayon wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan maliban sa kahit papano ay nahahatak o nakakahatak pa rin ito ng habagat. So si Dante naman, huling nakita yan sa layong 845 kilometers, hilagang silangan ng extreme northern Luzon, taglay ang lakas ng hangin 75 kilometers per hour near the center, at gastinis na 90 kilometers per hour. At ang kanyang pagkilos ay pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, update naman dito sa bagyo na nasa labas po ng ating PAR. So, minomonitor po natin yan dahil nasa loob na po yan ng ating Tropical Cyclone Information Domain. At based on our latest data, huling nakita yan sa layong 2,265 kilometers, silangan ng Central Luzon, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center, at gastinis na 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito pahilaga at 30 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa po tayong opisyal na track para po dito sapagkat sa ngayon nakikita po natin hindi pa naman po ito o mababa pa naman po ang chance na pumasok ito sa ating area of responsibility. Gayon pa man, patuloy po tayong mag-antabay sa magiging update. So para naman po sa signal, itatalakay po muna natin yung track ng bagyong si Emong. In the next 24 hours, nakikita po natin generally northeastward ng kanyang pagkilos at nasa layo na po ito ng 235 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. And by 48 hours, nakikita po natin posible pong tuluyan itong humina at nasa layong 670 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. So makikita po natin upon making landfall, unti-unting humihina yung bagyo pero significant pa rin yung lakas ng hangin nito dahil nga ngayon ay nasa typhoon category pa rin ito. In the next 12 hours to 24 hours, posible maging tropical storm siya. And then upon exiting the landmass, posible din na humina pa ito into tropical storm at maging tropical depression and finally making it into low pressure area. So nariyan po yung kanyang track, pahilagang silangan. So sa mga kababayan natin dito, sa mga lugar na tatamaan po ng mismong sentro at ng periphery niya o yung mismong katawan nitong bagyo, patuloy nating pinag-iingat. Kasi kung makikita po natin sa ating track, ito po yung bilog na ito po yung diametro ng bagyo. So, i-project po natin dahil ito yung kanyang track, kasama din po ito na sa projection na matatamaan yung Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon sa kanyang pag-pass o sa kanyang pag-entry dito po sa ating landmass. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin ang nakataas ngayon sa western portion ng Ilocos Sur, sa southwestern portion ng La Union at sa northern portion ng Pangasinan. Yung mga specific na municipalities ay sa Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin, Sabangar, Luna, Balauan, Bacnotan, La Union, San Juan, City of San Fernando, Bauang, Caba, Aringay, Ago at maging sa Santo Tomas. Samantala sa northern portion ng Pangasinan naman ay sa municipalities ng Agno,
Bani, Bolinao, Anta, City of Alaminos, Burgos, Dasol, Mabini at Sual. Samantala, signal number 3 sa southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, central portion ng Pangasinan sa Abra, western portion ng Mountain Province at sa western portion ho ng Benguet at extreme northern portion ng Zambales. So, itong mga lugar na ito kung saan nakataas ang ating signal number 4 at signal number 3, patuloy natin silang pinag-iingat, matinding pag-iingat po ang ating abiso hanggang sa mga oras na ito dahil crucial at critical pa rin po ito sa mga oras na ito. Dahil nakikita po natin posible yung significant to severe threat to life and property. Samantala, sa signal number 2 naman, nakataas po yan sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, the northern portion ng Zambales, sa Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan kasama na dyan ng Babuyan Islands, the northern and western portions ng Isabela, northwestern portion ng Quirino, at dito po sa western and central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portions ng Tarlac. Yun po yung mga lugar na may yellow shade po. Nakataas po yung signal number 2, so posible nga po yung gale force winds o yung mga pagbugso ng hangin at meron po tayong minor to moderate threat to life and property. Samantala, signal number 1 naman, nakataas po yan sa natitirang bahagi pa ng Isabela, sa natitirang bahagi ng Quirino, sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, the rest of Nueva Ecija, the rest of Tarlac, the western and central portions ng Pampanga, the northern portion of Bataan, at natitirang bahagi pa po ng Zambales province. Kaugnay dyan, dahil din po sa habagat, yung combined effect ni Tropical Cyclone Emong at ng habagat o southwest monsoon, pinagsama po natin sa advisory na ito kung saan makikita po natin madami pa rin pong lugar ang makakaranas ng mga matitinding pag-ulan dahil nga po sa epekto ng bagyo at habagat. So more than 200 millimeters of rainfall ay posible pa rin ho dito sa Ilocos Norte, sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, maging sa Bataan at Occidental Mindoro. So more than 200 millimeters of rainfall, ibig sabihin malawak ang pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan ng ating mga kababayan doon dahil po sa patuloy na pag-ulan. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang pwede pong maranasan sa Mountain Province, sa Ifugao, Tarlac, Pampanga, maging dito po sa Laguna, Cavite at Batangas. At 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito po sa Apayao, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon at maging sa Palawan Province. Again, halos buong Luzon po nakataas pa rin ang ating weather advisory. So, ibig sabihin yung mga pagbaha, nariyan pa rin ang threat o banta ng mga pagbaha, even po yung mga pagguho ng lupa, especially sa mga bulubunduking lugar. Bataan, Occidental Mindoro, dahil naman sa southwest monsoon. And then, 50 to 100 millimeters of rainfall, posible po dito sa Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro. So, halos buong Northern Luzon, sa the western section of Central Luzon, and the western section of Southern Luzon. And on the third day, by Saturday evening hanggang Sunday evening, posible pa rin po ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Zambales, Bataan, maging dito po sa Occidental Mindoro. At talakayin naman natin yung mga areas kung saan posible pa rin ang pagbugso po ng hangin dahil naman ito sa habagat. So today ay sa Central Luzon, yun po yung mga lalawigan na hindi kasama sa signal. Ibig sabihin, kahit hindi po kasama sa signal, posible pa rin makaranas po ng paminsang-minsang pagbugso ng hangin dahil naman po ito sa habagat. So, sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. Samantala bukas, Central Luzon naman,
Yung natitirang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Camiguin. Samantala, by Saturday ay posible din ng pagbugso-bugso pa rin ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte at maging dito po sa Camiguin. Samantala, yung storm surge warning po natin, meron po tayong storm surge warning dito po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, kung saan ay pwede ang 2 to 3 meters o 2 to 3 meters na taas ng alon dahil pa rin po yan sa epekto ng bagyong si Tropical Cyclone Emong, habang 1 to 2 meters po dito sa Batanes, Cagayan, Isabela at maging sa Sambal. Samantala, nakataas din ang ating gale warning dito pa rin sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, Zambales, at dito din sa Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela, northern coast of Ilocos Norte, Bataan at northwestern coast ng Occidental Mindoro. Kahit patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon, again, ang kalaban po natin dito, yung matinding hangin na dulot ni Tropical Cyclone Emong, tapos may mga pag-ulan pa po na dulot na mismo ng bagyo at ng habagat o southwest monsoon, at even po yung mga pag-alon o yung mga matataas na alon dahil po sa passage nga po nitong bagyo. So yan ang